Okay, isang magandang gabi sa inyo, no, sa inyong mga tahanan. Kamusta kayo diyan? At ako ay magbabahagi muli sa inyo ng kaligtasan ng ating kaluluwa o kaligtasan ng iyong kaluluwa. So, yung kaluluwa, no, lahat tayo mga buhay, meron tayong kaluluwa. Okay? So, yung kaluluwang ito, tayo mismo 'yon. No, ito yung pupunta sa langit o pupunta sa kapahamakan sa impyerno. Okay? Makinig kayo kasi yung pusa nakikinig. Yung pusa nakikinig. So yung kaluluwa natin, kapag ka tayo ay buhay pa, no, tayo, kagaya ngayon, buhay pa tayo. Ako, buhay pa ako. Tinanggap ko ang Panginoon noong September 23, 2009. So alam ko 'yun. Bakit? Tinanggap ko ang Panginoon eh. Tama. Yun ngang anniversary ng mama at papa nyo, alam nila. Tama. Yun ngang mansari ng mag-girlfriend at mag-boyfriend, alam nila. How much more yung araw na tinanggap mo ang Panginoon. So ako, tinanggap ko ang Panginoon sa aking buong puso kasi ayon sa Bible, pag tinanggap mo ang Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan sa langit. In John chapter 3 in verse 16. Tapos nakalagay yan sa Romans chapter 10 in verse 9 to verse 10. So, balik tayo doon sa salitang kaligtasan. Ang ibig sabihin nito, once na ikaw ay bawian ng buhay, ikaw ay mamatay, tiyak dapat na ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit. So, yan ang nais kong sabihin sa inyo. Bakit? Kasi maraming mga tao ngayon ang wala na. So, maraming tao ngayon ang patay na. Okay? So, punta tayo ngayon sa lugar ng sementeryo. Sa lugar ng sementeryo, maraming iba't ibang klaseng edad. Kagaya nyo, merong 12 years old, merong 11 years old, ewan ko, merong 10 years old or below, merong 13 years old, merong 14 years old. So, ako, 25 years old, merong edad yan. No? Sa sementeryo, pag pumunta tayo doon, merong iba't ibang klaseng edad. Merong 50 years old, 70 years old, no? Merong minsan pa nga merong 100 years old. Anong ibig kong sabihin? Walang pinipiling edad ang kamatayan. Okay? So dito sa James chapter 4, babasahin ko para sa inyo in verse 14. Sabi rito, James, sa Tagalog, Santiago. Okay? Santiago chapter 4 verse 14, sabi rito, datapwat, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ikaw ba alam mo ang mangyayari bukas? Di ba hindi? Ako hindi ko rin alam. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Sabi ng Bible, sapagkat ano ba ang iyong buhay? Ano ba ang buhay natin? Ito ay parang isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. Sa English, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang ibig sabihin ng vapor o isang singaw, di ba sabi na kanina, ito ay kagaya ng parang isang singaw. Nakita na ba kayo ng singaw? Yung singaw, kung nasubukan mo ng magsaing, pag kumulo yan, pag binuksan mo yung takip, dito may takip. Yan, pag binuksan mo yung takip, merong lalabas na singaw. Yan, kinuha ko yung takip ng ulam. Merong lalabas na singaw. Yung singaw na yun, hindi yan mananatili. Aalis yan. Sabi ng Bible, sa kakaunting panahon ay naglalaho. Ganyan ang buhay natin. So ngayon, bata pa tayo, hindi porket bata pa tayo, sasabihin natin, malakas pa ako, matagal pa ako mamatay, no? Huwag natin ipagmayabang, no? Yung edad natin. Kasi sa edad natin, pwede tayong bawian ng buhay. So ang mahalaga, bawian man tayo ng buhay, tiyak natin na sa langit tayo pupunta. Sa paanong paraan? By the way, sabi ng Biblia sa Romans chapter 3, kung mayroon kayong Bible dyan, kahit Tagalog, basahin nyo. No?
Basahin ko sa Romans chapter 3 in verse 23, sabi rito, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo, mga tao, makasalanan. Ako, makasalanan ka, lahat ng tao sa buong mundo ay mga makasalanan. Kaya sabi ng Bible, sapagkat ang lahat, pag sinabing lahat, walang exempted doon. Kasama yung matalino, kasama yung pinakamayaman, kasama yung pinakagwapo, kasama yung lahat, makasalanan. Okay? So, walang exempted doon. Mahirap ka man, mayaman ka man, lahat tayo ay mga makasalanan. So, ang ginawa ng Diyos sa atin, para tayo ay mapawalang sala, ang sabi ng Romans chapter 6 in verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron palang kabayaran ang kasalanan. Ano nga yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So darating ang panahon, lahat tayo mamamatay. Bakit? Yun ang kabayaran eh. Pero alam nyo ba kung sino na yung namatay sa krus para bayaran yung ating kasalanan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa akin, namatay siya para sa buong sanlibutan. Kaya ang malinaw ng sabi ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world," sapagkat gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan. Mahal ka ng Diyos. Yan ang pinakadahilan kung bakit napako si Jesus sa krus. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, napako siya sa krus dahil sa ating kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga sabi rito sa nabasa natin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay. Yung regalo mismo ng Diyos, ano yung regalo niya? Buhay na walang hanggan. Lahat tayo dito mamamatay. Pero once na tinanggap mo ang Diyos sa iyong buong puso, lahat na lang. Sa iyong buong puso, sabi ng Biblia, ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ano nga yun? Yun yung regalo ng Diyos. Sabi niya, "It is, but the gift of God is eternal life." Ito yung regalo ng Panginoon. Okay? Pag sinabing buhay na walang hanggan, para yang bilog. Okay? Meron dito bilog. Ayun, bilog. Basahan. Bilog. Walang katapusan. Paikot-ikot na lang ang buhay mo sa langit. Ganyan ang buhay natin sa langit kapag tayo tumanggap sa Panginoon. Pag tayo namatay dito, meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Wala nang kamatayan sa langit. Pero kapag ang tao hindi tinanggap ang Panginoon, para yan isang line na ipinanganak ka sa taong, sabi natin ipinanganak ka sa taong 2006 or 2007. No, pinanganak ka dyan. Mamamatay ka sa 2020 or 2030. Hanggang dyan lang ang buhay mo. Ibig sabihin yan, mayroong hangganan. Pero sa langit, mayroong buhay na walang hanggan. Okay? So, ang sabi ng Biblia, lahat tayo mga makasalanan. Ang dapat nating gawin, ang nais ng Diyos, dahil sa tayo ay makasalanan, ikaw ay makasalanan, ang nais ng Diyos sa iyo ay pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Aminin mo mismo, "Lord, ako po ay isang makasalanan. Patawarin niyo po ako." Tandaan niyo to, sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Saan nakalagay yun? Sa Romans chapter 3 in verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. O walang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay naligaw ng landas. Kaya sabi doon sa dulo, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Bakit? Lahat kasi tayo makasalanan. Kaya hindi kabaitan ng paraan para ang tao mapunta sa langit. Hindi rin ang anumang simbahan. Isama na natin dyan yung church natin, ang Bible Baptist Church. Kahit miyembro tayo ng Bible Baptist Church, kung hindi natin tinanggap si Jesus sa buong puso, sa impyerno pa rin tayo pupunta. Pero, I prove na sa baptist nyo malalaman ang katotohanan. Bakit? Kagaya nito, itinuturo natin ang patungkol sa kaligtasan.
o katiyakan ng kaligtasan. Nais ng Diyos na ikaw ay tiyak mo na sa langit pupunta ang iyong kaluluwa. Sa paanong paraan? Sabi nila, sa paanong paraan? Sa paggawa ng mabuti? No. Sa pagdalo sa simbahan o pagpapamiyembro o sa pagbabaptize ng simbahan, sa pagiging mayaman o sa pagiging sikat? No, hindi lahat 'yan ang daan. Kasi lahat ng 'yan, no? Lahat ng 'yan ay walang kwenta sa harap ng Diyos. Okay? Lahat na hindi 'yan ang paraan. Okay 'yan sa ikapamumuhay natin. Okay ang pagiging mabait. Okay lahat 'yan. Okay ang pagsisimba, okay lahat 'yan. Pero kung hindi mo tatanggapin si Jesus sa iyong buong puso, ikaw ay mapapahamak sa impyerno. Kaya simple lang ang paraan para ang tao mapunta sa langit. Tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa iyong buong puso. Tanggapin mo. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 14 in verse 6, sabi niya doon, tatagalogin ko na lang, ayon sa nasusulat, Jesus said unto him, sumagot si Jesus, ako ang daan. Sino ang daan? Ang Panginoong Hesukristo. Ako ang katotohanan at ang buhay, sabi niya. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya lamang ang daan para ikaw, ako, ang tao ay mapunta sa langit. Para ano? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. So sabi ng Biblia, lahat tayo mga makasalanan. So dahil sa tayo ay mga makasalanan, karapat-dapat tayo sa kapahamakan sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa mahal ka ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. At yun ay ayon sa kanyang salita. Okay? Sinabi mismo ng Biblia yon. At kung meron kayong tanong, itanong nyo sa akin kung saan makikita yon. Simple lang ang paraan. Tanggapin nyo lamang ang Panginoong Yesus sa inyong buong puso. Tandaan nyo to, kahit na mayroon kang Bible, kahit basa ka ng basa, kahit simba ka ng simba, kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buong puso, ikaw ay mapapahamak pa rin sa impyerno. Kaya tandaan nyo to, tanggapin nyo ang Panginoon sa inyong buong puso. Ako'y mananalangin. Kung ano yung sasabihin ko, sabihin nyo din. Okay? Pumikit ka, pipikit ako, isipin nyo, kausap nyo ang Panginoong Diyos. Okay? Isipin nyo, nakausap nyo ang Diyos. Tanggapin nyo siya. Be honest. No, at yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay maligtas at mapunta sa langit. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Okay? So manalangin tayo. Kung ano yung sasabihin ko, sabihin nyo. Tandaan nyo to. Once na kayo ay tumanggap na, kayo ay ligtas na. Kayo ay magiging anak ng Diyos kapag tinanggap nyo siya. Okay? So tayo manalangin. Gayahin nyo ako sa panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong salita na akin pong nalaman ang simpleng paraan ng kaligtasan. Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Kaya patawad po sa aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking buong puso na aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya po ako sa kanyang pangalan. Salamat po sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Salamat din po sa regalo mo sa akin sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Okay, so hindi ko alam kung tunay mo siyang tinanggap, pero walang problema kung uulit-ulitin mo yung panalangin yun. So, pero kung tinanggap mo na talaga siya ngayon, sumabay ka sa prayer. Sabi ng Biblia sa John chapter 1 in verse 12, 1:12. Tagalog na yun ha. Gusto nyo kasi Tagalog eh. Sabi ng Bible. Sabi ng Bible, sa John chapter 1 in verse 12, sabi rito, datapwat gaya ng marami na tumanggap. Ulitin ko datapwat na gaya ng marami na tumanggap sa Kanya. Ako, tumanggap na ako. Kasama na ako doon sa marami. At kasama na rin kayo doon. Sabi niya, ay ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihan upang maging mga anak ng Diyos.
Ano yung kapangyarihan na yung binigay niya? Yung pagiging anak ng Diyos. So, anak na tayo ng Diyos. Tandaan nyo to. Once na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, anak ka na ng Diyos. Yung mga taong pumapatay ng kapwa-tao, hindi anak ng Diyos yan. Maliban kung sila ay nagbago at tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, sila ay magiging anak ng Diyos. Pero kung hindi nila tinanggap ang isang tao na hindi tinanggap ang Panginoon sa kanilang buong puso, hindi yan sila anak ng Diyos. Hindi yan sila mga Kristiyano. Hindi yan sila mga mananampalataya. Ang ibig sabihin kasi ng Kristiyano, yun yung mayroong Kristo na tinanggap. Yung word na Christian, yung mayroong ka mababasa doong Christ, tanggalin mo yung letrang I-A-N. Tanggalin mo yun sa salitang Christian. Ang matitira is Christ. Pag wala kang Kristo, ang ibig sabihin ng I-A-N, I am nothing with Christ. So kaya ka tatawaging Kristiyano or isang Christian, yun ay kapag ka mayroong kang tinanggap na Kristo sa iyong buong puso. So dahil ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay Kristiyano na. Pero kung yung isang tao ganito, gagawin ganito, pare, Kristiyano ako, tagay ba? Kristiyano ba yon? Hindi. Pero, kapag kayong taong yan tumanggap sa Panginoon, babaguhin niya yung kung ano yung dati niyang ginagawa. Kaya sabi ng Bible, kung ano yung dati niyang ginagawa, lilipas na. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, buksan nyo na lang yan. At yung mga lahat ng bagay ay magiging bago. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may mga ginagawang kalokohan, ngayon dapat iba ka na. Kasi Kristiyano ka na eh. Tama, Kristiyano na tayo. Ako, dati akong sugalero. Sugalero ako. Pero binago ng Panginoon. Ngayon, hindi na. No? Sabungero. Hindi na sabungero. Dati akong sugalero. Ngayon, hindi na. Okay? Snatcher na. Hindi, joke lang. No? So, lahat ng yan, babaguhin mo. Of course, with the Lord, babaguhin ng Diyos, no, yung buhay mo. So, tandaan nyo yan, anak ka ng Diyos dahil sa tinanggap mo na siya. Nanampalataya ka at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Ginamit ako ng Diyos para sa inyo. At hayaan nyo na ang Diyos ang magpala sa inyo, sundin nyo lang ang kanyang salita. Okay, magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa Kanya. Okay? So, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe patungkol sa katiyakan ng kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat po. Hindi ko po alam kung sino ang tunay na tumanggap. But Lord, I'll pray sa kanila, Panginoon, na sila po ay tunay na tumanggap, Panginoon. At kung sila man ay tunay na tumanggap, Lord, I'll pray na sila po ay balang araw na makapiling namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, upang ikaw ay purihin, sambahin at luwalhatiin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang mga kabataang ito. Lord, hindi ko na po sila maisa-isa at kayo na po ang bahala sa kanila. Thank you so much. Patawad po sa aking mga nagawang pagkakasala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, panoorin nyo yan ha. Tapusin nyo.